Hindi tayo magkakapareho ng kandidato. Totoo. Pero ibig sabihin ba nun na ako na ay magbumukhang bobo dahil siya ang napili ko at ikaw na yung magiging matalino? Hindi ba't pareho lang tayong Pilipino? Huwag kang magalit sa akin porket hindi magkatugma ang ating gusto. Kaya nga, merong tinatawag na halalan para tayo'y bumoto. Huwag mong sira ng tao porket hindi ito ang sinisigaw ng iyong puso. Iba yung paninira, iba yung pagpapakatotoo. Huwag mong sabihin na, yan ba ang kandidato mo? Walang modo, walang respeto, may pera pero walang talino, manloloko. Hindi naman kayang panindigan ng mga salitang ibinabato, palagi na lang nakaupo, palaging nagbubuhat ng sariling bangko. Ngayon tatanungin ko kayo, kailan pa tayo nagkaroon ng presidenteng perpekto? Wala, dahil mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin ang panghuhusga. Walang pagkakaisa dahil kahit sinong maupo ay palagi na lang nagigisa. Ang rekado, walang suporta, umaapaw na panibira, punong-puno ng pumumuna. Kaya paano tayo mangunguna? Paano natin may aangat itong bansa kung tayo rin mismo ang problema? Minsan iniisip ko kung ang iniisip ba talaga natin ay ang kapakanan nitong inang bayan o ang pagkapanalo lang ng kandidatong nakalagay sa ating listahan. Siya ang napili mo? Pwes, hindi kita pagbabawalan dahil yan ang iyong karapatan. Pero wag mo rin akong sisiraan at huhusgahan porket siya ang aking sinusuportahan. Palagi mong tandaan na kailanman ang pagbabago ay hindi natin masisilayan kapag ang pagiging utak talangka ay palagi na lang nating hahayaan. Wala akong binanggit na pangalan dahil kahit sino pa ang manaig sa halalan, Pilipinas pa rin ang dapat nating ipaglaban.